7 uri ng katamaran. Number 1, confusion or pagkalito. Ang pagkalito ay tumutukoy sa isang estado ng pagiging hindi malinaw, nalilito, o walang malinaw na pag-unawa sa isang sitwasyon o mga detalye nito. Maaari itong magpakita bilang kahirapan sa pag-iisip ng malinaw. Dapat gawin ay magsimula at alamin ito sa paraang natututo ka sa mga pagkakamali habang ikaw ay nag-grow. Number 2, neurotic fear, labis, hindi makatwiran na takot o pagkabalisa. Kadalasang nagmumula sa panloob na mga salungatan at kawalan ng kapanatagan. May mga pagkakataon, lalo na kapag nagsimula ka ng bago at nagtagumpay ka sa mga bagay na hindi mo magagawa noon. Isipin mo ang mga oras na yon bilang isang panggatong para makapagsimula at ganahan kang muli. Number 3, fixed mindset. Ang fixed mindset ay ang paniniwala na ang mga pangunahing katangian ng isang tao tulad ng katalinuhan o talento ay mga nakapirming katangian na hindi mababago. Ngunit, kailangan mong maunawaan na maaari kang umunlad, magbago, at maging mas mahusay sa anumang bagay na pinagtatrabahuhan mo. Kahit na maraming pagkakamali, ay magiging mas mabuting tao ka. Number 4, lethargy. Ang lethargy ay isang estado ng hindi pangkaraniwang pagkapagod, katamaran, at kawalan ng enerhiya o motibasyon. Kapwa sa pag-iisip at pisikal, ito ay higit pa sa pakiramdam ng pagod. Ito ay nagsasangkot ng pagbaba ng kamalayan at maaring makaapekto sa mga proseso ng isip tulad ng pag-iisip, konsentrasyon, at memorya. Ang lethargy ay maaring sintomas ng iba't ibang pinagbabatayan na medikal na kondisyon o tugon sa sobrang pagod o kawalang tulog. Nakakaramdam ng pagod pagkatapos gumawa ng 20 push-ups, sabihin sa iyong sarili ng isa pa. Ang paggawa ng isa pa ay magpapatunay sa iyo at sa iyong isipan na nasa iyo ang lahat ng lakas at sigasig na kailangan mong gawin ang dapat gawin. Number 5, apathy o kawalan ng interes. Ayon sa psychology, ang kawalan ng interes ay tumutukoy sa kawalan ng pakiramdam, emosyon, interes o pag-aalala. Ito ay isang estado ng pagwawalang bahala kung saan ang mga individual ay maaring makaramdam ng hiwalay sa kanilang kapaligiran at makaranas ng pinaliit na kapasidad para sa pagganyak at pag-uugali na nakadirekta sa
layunin. Maaari itong magpakita bilang isang pangkalahatang kawalang interes sa buhay, isang nabawasan na kakayahang makaranas ng kasiyahan o isang kakulangan ng enerhiya para sa araw-araw. Gumawa ng mga listahan at unahin ang mga importanteng bagay at maglaan ng oras para dito. Number 6. Regret. Ang pagsisisi ay nasa huli. Alam ko, luma na ang kasabihan na ito. Dapat, habang may oras at habang bata ka pa, ay magsumikap ka. Hindi pa huli ang lahat. Magsimula ka ng magsikap para sa sarili mo at huwag kang mawalan ng pag-asa. Marami ka pang magagawa para mapaganda ang buhay mo. Number 7, identity. May kapangyarihan talaga sa iyong mga salita. Mag-ingat kung paano mo ito ginagamit. Halimbawa, kapag sinabi mo sa sarili mong tamad ka, tatamarin ka talaga. Kaya dapat sabihan ang ating sarili ng mga positibong mga salita. Tulad ng ako ay masipag, ako ay mabuting tao, at ako ay matalino. Dahil ang utak natin ay parang sponge. Kung anuman ang masipsip nito, ay yun ang papasok sa isipan natin. Kaya mag-isip ng ikabubuti para sa ating sarili at sa ating kapaligiran. Tandaan mo, isa lang ang fingerprint ng tao. Lahat tayo ay magkakaiba ng fingerprint. Kaya wala kang katulad at dapat paghusayan mo ang mga bagay na ginagawa mo.